Nagpo-prosesyon na po ang mga kardinal papunta sa Sistine Chapel para sa conclave. Ikakandado sila sa kapilya para magbotohan ng susunod na Santo Papa. At live mula sa Vatican City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, anong oras inaasahan ng botohan? Mayan, anumang oras mula ngayon ay talagang inaasahan na yung unang boto na gagawin ng mga elector cardinals para nga sa conclave. Pero sa mga oras na ito, nagsasagawa muna ng prosesyon ang lahat ng 132 cardinal electors dito sa papunta sa Sistine Chapel galing sa Pauline Chapel habang sila ay nag-recite at kumakanta ng Litany of the Saints. Lahat ng santo ay kanilang hihingan ng basbas dito sa mangyayaring pagboto ngayong hapon, oras dito sa Vatican. And then afterwards, talagang malalaman natin sa unang beses na paglabas ng usok mula sa chimney kung ano ang resulta ng unang botohan. Pero bago ito, dumalo muna sa isang misa na tinatawag na Misa Pro Eligendo Romano Pontifice or Mass for the Election of the Pope ang lahat ng mga kardinal at iba pang mga Katoliko. Nagkaroon ng special mass sa St. Peter's Basilica dito sa Vatican bago ang formal na pagpunta ng mga kardinal sa Sistine Chapel para sa conclave. In nomine Patris et Filii Si College of Cardinals Dean Giovanni Battista Re ang namuna sa special na misa. Sa mensahe niya, nananawagan siya ng pagkakaisa at dasal para sa mga kardinal. Umaasa siyang maghahalal sila ng Santo Papang kailangan ng simbahan ngayong mahirap at komplikado raw ang sitwasyon. Sana raw ay magkaroon ng bagong pope sa makabagong panahon. Bago nito, nagkaroon ng ika-12 huling General Congregation ng mga kardinal. Sekreto. Umikot ang congregation meeting sa mga dapat nakatangian ng susunod na Santo Papa. Kabilang dyan ang pagiging pastol, tulay tagapamayapa at promotor ng reforma. Ang kardinal mula Algeria na si Jean-Paul Cardinal Vesco nilinaw na walang paksyon sa mga kardinal para sa mangyayaring botohan. Each cardinal has his own feeling, opinions, and of course, but it's very fraternal. And yes, of course, we heard each other. We listened to each other. Of course, we heard the different feeling, opinion, but it's not a fight. It's not camps. It's not what you could imagine. It's not that. Hiling niya, wag daw pangunahan ng publiko kung sinong magiging susunod na Santo Papa. Mas maganda nga raw na wag mag-overthink. I'm sure that God has already chosen, and we have to discover. We have not the cardinal and the college. They are not pape maker. We are not pape maker. We are pape discover. Bago isara ang Sistine Chapel, nakunan pa ang itsura nito. Handa na ang mga gagamitin ng 133 cardinal electors. Bawal ang cellphone, internet at dyaryo sa loob para hindi maimpluwensya ng kanilang pagdedesisyon. Ayon sa ilang report, sunod-sunod ang pagboto ng mga kardinal depende sa kanilang katungkulan sa Vatican. 2/3 o 89 na boto ang dapat makuha para hiranging Santo Papa. Kapag natapos na ang bilangan, susunugin na ang mga balota. Lalagyan ito ng kemikal para magkakulay. Itim na usok kapag wala pang napipili at puting usok kapag meron na. Handa na rin ang Room of Tears. Dito bibihisan ng bagong Santo Papa para sa tradisyonal na pagharap sa balkonahe ng St. Peter's Basilica para bumati sa publiko. Mayan, oras na makapasok na sa Sistine Chapel ang lahat ng mga cardinal electors. Isa-isa naman silang manunumpa, no, sa tinatawag na oath of secrecy para sa mangyayaring conclave. Medyo matagal ito, kaya naman inaasahan na posibleng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi pa dito sa Vatican, maaaring magkaroon ng resulta dito sa unang botohan para sa conclave. Yan ay around 1 to 2 a.m. naman dyan sa Pilipinas. At inaasahan na kung sakasakali naman na walang maboto, no, kung sakaling black smoke ang lumabas sa chimney mula sa Sistine Chapel, alas 7:45 ng umaga naman bukas magsisimula yung mga programa hanggang sa magkaroon ng 4 na beses na botohan ang mga cardinal electors on the second day. Mayan. Maraming salamat, Mon Gualvez.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.